Tumalsik ang mga minibus at may mga sasakyan ding tumaob na biglang may sumabog sa ilalim ng lupa sa kalyeng yan sa Johannesburg, South Africa. Isa ang patay habang halos 50 ang sugatan. Lumikha ng mahabang bitak at ukas sa kalsada ang pagsabog na iniimbestigahan kung dahil sa underground gas explosion. May aasahan po ulit na taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Sa tansya ng isang oil industry source, 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos ang madaragdag sa kada litro ng gasolina. 20 centavos hanggang 60 centavos naman ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel. Alamin po natin ang latest sa Bagyong Egay mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor, magandang hapon. Maraming salamat, Tia. Magandang hapon, mga kapuso. Lumakas at isa ng tropical storm ang Bagyong Egay na patuloy natin binabantayan sa loob ng PAR. Huli itong namataan 685 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Sa forecast track ng Pag-asa, posibleng manatili sa dagat ang Bagyong Egay sa mga susunod na araw pero hindi pa rin inaalis ang posibilidad na maglandfall ang nasabing bagyo. Maaring dito po yan sa hilagang bahagi ng Northern Luzon. Posible pa rin itong mas lumakas at maging super typhoon sa Martes o kaya naman ay sa Miyerkules. Ramdam na ang epekto ng trafo extension yung bahagi po ng Bagyong Egay. Kasabay po yan ang pag-iral din ng pinalakas na hanging habagat o yung southwest monsoon. Base sa datos ng Metra Weather, bukas ng umaga, wala pa naman gaano mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Pero bandang tanghali, uulanin na po ang malaking bahagi kasama dyan ang northern at ganun din ang central Luzon kung saan merong mga malalakas na ulan. Yan po yung mga lugar na meron po mga kulay orange at kulay red dito sa ating rainfall map. May ulan din dito sa bahagi ng Bicol Region at meron din po dito sa bahagi ng Samar and Leyte provinces, pati na rin sa Panay Island at sa may bahagi po ng Negros provinces. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa halos buong Mindanao, dito po yan at inaasahan natin yan sa umaga. Pero sa hapon, asahan po ang mga pag-ulan sa maraming lugar kagaya na lamang ng Zamboanga Peninsula, ganun din ang Northern Mindanao, Soc-Sargen, ganun din dito po yan sa may Caraga at sa Davao Region. Dito naman sa Metro Manila, posible pa rin po ang ulan bukas, lalong-lalo na sa hapon. Posibleng malawakan po yan at mayroong mga malalakas na ulan sa ilang lugar, kaya maging handa pa rin sa banta ng baha at panatilihin po ang pagmumonitor sa advisories ng Pag-asa. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Bago pa magsimula ang GMA Gala 2023, bibigyan muna namin kayo ng preview kung gaano kaningning at kaenggrande ang tinaguriang most glamorous event ng taon. Kasama ko dito sa Marriott Hotel Grand Ballroom sina Lars Santiago, Aubrey Carampel at Katati Bayan. Ang nilalakaran ko ngayon ay ang red carpet ng GMA Gala 2023. Dito rarampa ang mga VIP at ang pinakamakinang ng mga kapuso stars. Asahan ding darating ang maraming news and public affairs personalities, GMA executives at iba pang mga personalidad. Dito rin sa red carpet makikita ang ilang booth na sinet up ng ilang kumpanya para magdagdag ningning at saya sa gala. Dito naman sa loob ng Grand Ballroom, mabusisi ang detalye ng aabot sa mahigit 100 lamesa. Kumpara noong nakaraang GMA Gala kung saan Old Hollywood ang naging tema, modern architecture naman ang inspirasyon for this year. Striking gold, black at white ang mga nangibabaw na kulay. Very impressive din ang art installation at panels para ma-achieve ang young and classy vibe ng event na ito. Pero sa kabila na engranding GMA Gala 2023, isa pa rin itong fundraising charity event kung saan ang proceeds ay mapupunta sa GMA Kapuso Foundation.
Ito naman ang stage kung saan inaasahang magbibigay ng kanyang opening remarks si GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon. Inaabangan din ang performances nina Julian San Jose, Rita Daniela, Jillian Ward at iba pang kapuso performers. Up for grabs din ang mga award ngayong gabi tulad ng Sparkle Star of the Night, Sparkle Love Team of the Night at Couple of the Night. Nagtulong-tulong ang mahigit 500 off-cam talents para mabuo ang GMA Gala 2023. Inabot ng mahigit kalahating taon mula planning hanggang execution. Mapapanood ang highlights ng grandest event of the year na ito sa YouTube at Facebook pages ng GMA Network at Sparkle GMA Artist Center at sa Sparkle GMA Artist Center TikTok account. Kasama ko sina Lars Santiago, Aubrey Carampel at Katati Bayan. Buong puwersa naming ihahatid sa inyo ang mga magaganap dito sa itinuturing na most glamorous event of the year, ang GMA Gala 2023. Balik sa iyo, Pia at Ivan. May hinahanap ngayong isang inmate sa New Bilibid Prison. Inaalam pa kung tumakas ang PDL na sinasabing mahilig daw talagang magtago. Nakatutok si John Consulta. Basta't kailangan halugugin lahat. Lahat ng kailangang baliktarin na. Basta't hanapin ang hanapin. Hindi pwedeng tumigil. Mahigpit na bili ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. halug-hugin ang New Bilibid Prison para mahanap ang isang nawawalang person deprived of liberty. Sabi ni NBP Superintendent Angie Bautista, isang PDL na 25 anyos. Actually, ang kaso po niya, anti-fencing at may pending case po siya na carnapping. So, 25 years old siya, meron siyang physical deficiency at ang isang na-divulge na information, mahilig siyang magtago sa mga sako. Lagi po siyang hinahanap, pero nakikita siya sa mga sako. Kung sakali mang hindi siya makita dito sa loob ng 10.87 hectares, buhay man o patay, i-conclude na po natin siyang takas. May nakadeploy ng team ang Bucor sa labas sakaling makumpirmang nakalabas ang nawawalang PDL. Humingi na rin daw sila ng tulong sa Philippine Coast Guard para sa paghahanap ng nawawalang PDL. Malaki raw ang matutulong ng 4 na highly trained na aso ng PCG sa paghahanap. Search and rescue dog. Nawala po kami kasi ang K9 po namin tungkol lang sa mga cellphone, sa mga bombs at saka explosive at saka sa mga drugs. Sila po meron po silang capability na ma-search yung tao. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Pinarangalan ang 24 oras ng Pambansang Balita Award sa Hiraya Awards para ito sa special report series na Banta ng Nagbabagong Klima na layong magbigay ng liwanag sa epekto ng climate change. Iginagawad ang Pambansang Balita Award sa media outlet na nanguna sa pagbabalita ng current events, public affairs at pagtalakay sa national at global issues. Ang pagkilala ay tinanggap ni GMA Senior Vice President for Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, at Assistant Vice President for News Programs, John Ray Arabe. We want that the viewers, the mass viewers, to know the effects of climate change. This recognition just amplifies our objective, our mission as part of the largest or the biggest news organization in the Philippines. Susunod, asong nawala sa isang resort sa Quezon, nakitang kinakatay. At ang live update sa GMA Gala 2023. Walang patid ang pagtutok sa 24 oras dito